Kamusta mga kaibigan? Ipagpatuloy natin ang pagpapaliwanag kung paano pinapagana ng body control module ang interior light. Ang body control module ng interior light system may dalawang pangunahing bahagi upang madali natin maunawaan kung paano gumagana ang mga electronics component nito. 1. Body control module ay naglalaman ng microcontroller, nagsisilbing pangunahing controller ng system at responsible sa pagtanggap at pagproseso ng mga signal. 2. Input and output. Dito dumadaan ang mga signal. Ang ground signal nagmula sa door switch ay dumadaan muna sa input conditioning circuit ng body control module bago ito basahin at iproseso ng microcontroller. Samantala, ang output naman ay tumatanggap ng signal mula sa microcontroller upang paganahin ang interior light bulb gamit ang output driver circuit at electronic switch gaya ng MOSFET. Simulan natin kung paano gumagana ang interior light system ng sasakyan. Ang interior light switch ay nasa O position. Kahit i-open natin ang door ng sasakyan, hindi ito iilaw ang interior light bulb. Ngayon naman, ilagay natin sa door mode position at tingnan kung paano ito gumagana. Sa door mode, ang interior light ay kontrolado ng door switch at ng microcontroller. Para maintindihan natin kung paano gumagana ang input conditioning circuit, ito ang diagram ng input conditioning circuit. Ito ay base sa research natin. Nakakonek ito sa 3.3 volt mula sa voltage regulator. Ito ang series resistor nakakonek sa microcontroller. Ang series resistor ay nagsisilbing current limiting resistor para protektahan ang microcontroller. At dito naman nakakonek ang ground line sa door switch. Ito ang pull-up resistor ang naghihila pataas ng signal kapag walang input signal. At ang diodes naman ay nagsisilbing protection laban sa overcurrent. Ang microcontroller may supply din ito ng 3.3 volt mula sa voltage regulator. Balik tayo sa door ng sasakyan. Halimbawa, kapag in-open natin ang pinto ng sasakyan sa driver's side, ang door switch ay nag-close contact at kinukonekta sa chassis ground ng sasakyan. Dahil malakas ang ground path kaysa pull-up resistor, ang resulta ay nagiging 0 volt ang signal line. Dahil dito nababasa ng microcontroller ang signal line bilang 0 volt. Ito ay pinoproseso ng microcontroller at pagkatapos naglalabas ito ng output signal papunta sa output driver circuit na siyang nagbibigay ng control signal sa gate ng MOSFET. Ito ang circuit diagram ng output driver circuit na gamitin natin sa illustration para mas maunawaan kung paano ito gumagana. Ito ang output driver circuit ay binubuo ng transistor, resistor at iba pang protective components. Ito ay nagko-condition at kinokontrol ang signal mula sa microcontroller bago ito pumunta sa gate resistor. Ang gate resistor ay naglimit sa gate current at pinoprotektahan ang gate ng MOSFET upang matiyak ang maayos at kontroladong pag-on ng MOSFET. Ang MOSFET ay isang electronic switch na kumokontrol sa ground path upang makumpleto ang circuit. Ang MOSFET ay may 3 terminal, gate, drain at source. Ang gate ay nakakonek sa control signal at ang drain terminal ng MOSFET nakakonek sa negative line ng door mode circuit at ang source naman ay nakakonek sa ground. Ang MOSFET na binabanggit ito ay in-channel MOSFET. Ngayon may idea na tayo kung paano gumagana ang output driver circuit. Base ito sa ating research. Ngayon balikan natin ang gate ng MOSFET at tingnan kung paano ito kinokontrol ng signal. Kapag sapat ang voltahe sa gate, nag-on ang MOSFET. Dahil ang drain ng MOSFET ay nakakonek sa negative side ng interior light bulb, ang MOSFET ay nagkaroon ng conductive path. Mula sa drain papunta sa source, nakakonek sa ground. Dahil dito nabubuo ang ground path at umiilaw ang interior light bulb. Kapag isinara naman ang pinto ng sasakyan, ang door switch ay nag-open na wala ang koneksyon papunta sa ground. Balik tayo sa pull-up resistor.
Dahil open ang switch, kaya dito hinihila ng pull-up resistor ang signal line sa 3.3 volt. Ibig sabihin may voltahe sa magkabilang panig ng series resistor at sa line papunta sa door switch. Kaya ito ay nagiging logic high at nababasa ng microcontroller bilang high input. Matapos basahin at iproseso ng microcontroller ang input signal, naglalabas ito ng control signal papunta sa output driver circuit at MOSFET. Dahil dito hindi agad nag-off ang interior light at karaniwan may delay o fade out function. Ibig sabihin unting-unting pinapahina ang ilaw bago ito tuluyan mag-off. Ginagawa ito sa pamagitan sa pag-control ng output driver circuit at MOSFET. Bago tayo magpatuloy, ang interior light switch ay may tatlong posisyon: off, door, at on. Ito ay nakadesign at nakaprogram sa microcontroller upang matukoy nito ang kasalukuyan estado ng switch batay sa natatanggap na input signal. Ito ay base sa aking pananaliksik. Dito naman tayo sa on mode. Kapag nilagay ang interior light switch sa on position, natutukoy ng microcontroller ng BCM bilang manual on command. Pagkatapos nagpapadala ang microcontroller ng control signal sa output driver circuit. Ito ang output driver circuit diagram. Ito ay halimbawa lamang at kasama ang MOSFET N-channel. Ito ang output driver circuit ay binubuo ng transistor, resistor at iba pang protective components. Ito ay nagko-condition at kinokontrol ang signal mula sa microcontroller bago ito pumunta sa gate resistor para ma-on ang MOSFET. Dahil dito nagiging conductive ang path sa pagitan ng drain at source. Ang drain nakakonek sa on mode circuit ng interior light at ang source ay nakakonek sa ground. Dahil dito nakompleto ang ground path at dumadaloy ang current sa interior light, kaya ito ay umiilaw. Dahil dito sa on mode, ang door switch function ay na-override, kaya nanatiling naka-on ang interior light sa anuman ang status ng door, naka-open man o naka-close. Kapag may pinto na hindi na isara ng maayos, na-detect ng BCM. Nagpapadala ito ng door open status message sa instrument cluster sa pamagitan ng CAN transceiver at CAN bus network, at makikita natin ang indicator light sa instrument cluster. Ang paliwanag na ito ay batay sa aking research at pag-aaral ng circuit operation. Maaring may pagkakaiba ito sa aktual na disenyo at configuration ng BCM ng sasakyan. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video.